Sunshine Radio report! 20 kilo o 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas, tinawanan lang ng mga Cebuano. Ayon yan sa isang political commentator. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Carla Abellana. Hindi nakapani-paniwala ang programa para sa mga taga Cebu. Sa halip nga na ituring itong seryosong tugon sa krisis sa pagkain, ay marami ang nakikitang biro lamang ito. Isang hakbang na tila higit pang nagpakita ng pagiging detached o kawalang koneksyon ng gobyerno sa tunay na kalagayan ng mamamayan. Yan ay ayon sa Cebu-based political commentator na si Ibi Hugalbot. Tinatawanan na lang ng mga Cebuano ang ginawang ito ng gobyerno at tama ka nga, no? May food review sila. Ewan ko kung mayroon bang rating, ilang stars? 5 stars being the highest, most delicious rice. Mariin din niyang binatikos ang paglalagay ng mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga plastic na bag ng bigas. Anya, malinaw itong patunay ng desperadong hakbang ng administrasyon upang buhusan ng artipisyal na popularidad ang kanilang mga kaalyado, lalo't na lalapit na ang eleksyon sa Mayo 12. I really couldn't understand how Bongbong Marcos stood to this level of kaipalan, no? I doubt if he has any information na yung mukha niya ay ilalagay dyan, no? Desperado na itong si Bongbong Marcos kasi nga talagang napakababa ng mga ratings ng kanyang bagong alyansang ano ba yun? Anong tawag yun? Yung alyansa slate niya for senators, no? So, kumbaga, parang pakitang gilas ito nila. Pero nagtataka na rin tayo because when they rolled out or when they announced this program, April 23, pumunta pa nga dito ng patago si BBM, it was also the same day na pinirmahan yung suspension ni Governor Gwen Garcia, no? So talagang very suspect ang mga pangyayari nito. Samantala, iginiit ng political commentator na tila nawalan ng saysay ang panawagan ni Marcos Jr. na igalang ang due process at rule of law matapos ipataw ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension kay Cebu Governor Gwen Garcia. Isang hakbang na anay salungat mismo sa prinsipyo ng makatarungang proseso na isinusulong ng Pangulo. Ang naturang suspensyon ay bunsod ng umano'y paglabag ni Garcia sa environmental regulations matapos payagan ng isang construction company na magsagawa ng proyekto kahit walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Giit ng kritiko, taliwas ito sa panawagang iginigiit ni Marcos Jr. Salit na magsilbing ehemplo, mismong pamahalaan pa umano ang lumalabag sa prinsipyo ng due process at rule of law mula nang maupo si Marcos Jr. sa pwesto. Kasi nga, kung ihahambing mo, not just the PRRD rendition to the ICC at MJ, let us go back to the KOJC siege starting in June until August of last year. Nasaan ba yung due process no? Nasaan ba yung rule of law? Ani Hugalbot, isang bagay lang ang malinaw ngayon. Walang rule of law at lumabag sa due process ang administrasyon ni Marcos Jr. Matatandaan na noong nakaraang taon lumabag sa due process ang gobyerno dahil sa ilegal na paglusob at pagkubkob ng libo-libong pulis sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Para sa Diyos at Pilipinas Kumala, Carla Abellana, SM9 News. Sunshine, sunshine, the Sunshine Radio report!